For today's video mga ka-olives, ngayong araw nga ay nagluto nga ako nitong ginataan na kugita pagkatapos gumawa na nga din ako ng daing na bangos and din salata. Actually maaga naman ako nagising mga 5 pero nakarating ako dito sa kubo ng 8. Ang sarap kasing matulog lalo na ngayon na taglamig na. Nilabas ko na nga din dito sa freezer itong nabili ko nga kagabi na kugita at saka kulambutan. Hindi ko na nga ito i-defrost mga ka-olives dahil pwede naman tong ilaga na agad. Diretso ko na nga agad dito sa kaldero pagkatapos nilagyan ko na nga din ng tubig at lulutuin na nga natin to. After 30 minutes tinanggal ko na nga muna dito yung kulambutan. Mas mabilis nga kasi tong lumambot. Medyo maliliit nga lang to nabili at 2 piraso nga lang. At eto naman kugita ay hahayaan muna natin itong pakuluan ng mga 30 minutes pa. Medyo matagal din kasi itong palambutin. Sunod naman nga habang hinihintay natin na maluto yung kugita, nag-prepare naman ako dito ng mga gagamitin ko para sa daing na bangus. Lalagay nga lang ako dito ng kaunting suka pagkatapos lalagyan ko pa to ng tuyo. Tansya nga lang yung ginawa ko dito. Sinunod ko na nga din agad dito yung garlic tsaka paminta pagkatapos nilagyan ko pa nga din pala yan ng kaunting salt. At eto naman nga yung bangus na gagamitin natin. 2 piraso nga yung nabili ko kagabi. Ang gagawin ko nga dito ay tatanggalan muna natin ng bone. Para nga magayat pa natin to ng medyo maliliit. Pwede mo namang ibabad yan ng bone mga ka-olives, pero yung gusto ko nga dito yung medyo maliliit. Siguro yung laki nito mga ka-olives ay 2 fingertips, ganon. At eto nga medyo nga ako nahihirapan dahil yung kutsilyo ko nga ay medyo hindi na siya kumakagat agad-agad. Tapos ko ang gayatin, idediretso ko na nga agad dito sa pinagtimplahan ko ng toyo at saka suka. Marinit nga lang natin itong mga ka-olives ng mga 1 hour. Tama nga, naluto na rin itong kugita. Hanguin ko nga lang to, pagkatapos nga ay hahayaan ko muna itong lumamig. Sobrang init kasi. At eto nga bata may dumating. Nundo na pala ng papa at tuwang-tuwa nga dito sa binigay ni teachers na stars. Eto nga pinakita agad sa mama. At eto nga, nakapangako na nga ang mama na bibilhan ng ice cream dahil very good nga sa school. Eto, tuwang-tuwa naman tong chicken. Nagsimula na nga din ako dito magayat dahil sa mga oras na yan ay alas 10 na. Ihahabol ko pa nga ito para sa lunch namin. Mahirap nang malate mga ka-olives dahil meron tayong mga estudyante. First time ko nga lang nito makakain mga ka-olives na merong ginataan. Most of the time kasi ginagawa lang namin tong adobo. At sinunod ko na nga din ditong gayatin yung kulambutan. Pa-cubes-cubes nga lang din yung gayat ko dito na maliliit para pare-parehas na lang yung laki nila. Pagkatapos kang gayating hugasan pa nga natin to. Pagkatapos ay nagayat na nga din ako dito ng garlic. Medyo marami yung gusto ko dito. Nagbalat na nga din ako ng isang buong sibuyas pero hindi natin uubusin to dahil yung kalahati nga nito ay gagawin pa nating salata. Pagkatapos sinunod ko naman dito yung ginger. Ayun na nga din ako dito ng kawali. Pagkatapos nilagyan ko na rin ng oil. Sinunod ko na nga din tong mga aromatic para magisa na. Mekos nga lang natin yan hanggang sa lumabas yung kanilang kaluluwa. Pag nangamoy na, pwede na natin ilagay itong ating kugita tsaka kulambutan. Mekos nga lang natin yan saglit. Tapos maglalagay naman ako dito ng pampalasa. Katulad na nga lang nitong asin at tsaka kaunting paminta. Pwede naman tayo maglagay ng nor o kaya magic sarap or kaya ginisa mix pero mas pinili kong hindi lang muna lagyan. Ilagay ko na nga din dito yung malabnaw nating gata. Tapos mekos lang natin at hayaan na nga natin yan na kumulo. At pag kumulo na, ilalagay na nga natin tong purong gata. Mekos nga lang natin yan at hayaan pa nga natin yan na maluto. At dahil namimiss ko na yung salata ng Saudi, eto nga gagawa tayo ngayon. At eto nga lang yung mga basic na ingredients niya, isang buong mansanas at saka isang buong pipino. Mas masarap nga din to merong kamates pero hindi nga ako nakabili dahil nakalimutan ko na naman. Pagkatapos ko nga gayatin ay mag-prepare naman ako dito para sa kanyang sauce. Isang pirasong sachet ng mayonnaise, pagkatapos isang buo na lemon. Lalagyan ko nga lang to ng kaunting paminta at kaunting asin. Mekos nga lang natin to hanggang sa mahalo nga yung lemon tsaka mayonnaise. Lagay pa nga ako dito ng 2 pirasong itlog at sinunod ko na nga yung ating sauce. Eto na nga siya nung matapos na. Sobrang simple pero napakasarap. Tamang-tama nga, luto na nga din itong ating kugita. Eto nga yung gusto ko sa pagluluto ng kugita, yung hindi siya masabaw tapos parang naglalabas siya ng oil. Eto na nga yung kanyang nag-iitsura nung maluto na. Talaga namang nakakatakam na. Talagang kumain pero meron pa pala akong lulutuin. Gumawa na nga ako ng sausawan dito para sa bangus. At eto nga, sisimulan ko na nga din magprito. Marinate ko naman na to ng mga 2 oras nga. At pagka naluto na or nag-golden brown na yung kabila ay pwede na natin tong ibaliktad. At sa wakas nga, eto nga, naluto na din lahat. Hindi pa nga ako tapos dito mga ka-olives pero naaamoy na nung kapatid ko. Ang sarap nga daw ng amoy. Eto na nga yung kanyang nag-iitsura nung maluto na. Talaga namang napaka-yummy. Nag-ready na nga rin ako dito sa lamesa dahil kakain na nga kami. Tamang-tama nga lang dahil sa mga oras na yan ay alas 12 pa nga lang. Tinawag ko na nga yung mga tao sa bahay para magsabay-sabay na nga kumain. Medyo nga hindi kami kumpleto ngayon dahil yung tatay ko nga ay merong trabaho. Nakakasama nga lang namin yan sa pagkainan pag day off niya. Nagsimula na nga kami magsikainan dito at eto nga inuna ko nga itong bangus dahil kanina pa nga ako nababanguhan sa amoy niya. Napakasarap at napakalinamnam nga ng kanyang kinalabasan. Di ko nga napansin nandito pala yung nanay ko sa likod. So paano ba yan mga mawe? Ihanda na ang kanin at tara sabayan nyo nga kami. Sarap na nga sila dito sa kugita mga ka-olives dahil ang sarap nga at ang lambot ng pagkaluto. Pag nag-aadobo kasi kami nito, parang ang tigas-tigas lang ng kanyang dating. Hanggang dito na lang mga mawe. Thank you for watching.